Kasi inaayos din yung kalsada eh. So, ano yung ibig ko sabihin? Kumbaga, hindi lang ako yung nagdidesisyon kung kailan pupuksan yung tindahan na to. May iba pa. Okay, so, kwentuhan muna tayo bago ako umuwi at isarado pansamantala yung tindahan. Pagkatapos ko kayo bigyan ng update na naging progress sa store. Nakakatuwa lang kasi may mga nagtanong kanina sa akin kung magbubukas na ba ngayong araw na to. Kahit ayaw ko sabihin hindi pa, pero yun ito eh. Hindi pa kasi talaga. Kung makikita nyo rin naman kanina, sinama ko sa video na ginagawa din kasi yung kalsada. Pero hindi talaga yun yung main reason kung bakit hindi pa ako nagbubukas. Gaya nga rin sabi ko sa ibang naging videos ko, may pasok na kasi sa trabaho. Mahirap guys, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto simulan ang pagtatayo ng negosyo habang nagtatrabaho ka. Heads up ko na sa'yo, mahirap pagsabayin kung ikaw lang talaga ang gagawa mo isa. Mahirap. Lalo na sa sitwasyon ko na may anak na baby pa. So, hindi ganun kadali. And kung ikaw naman yung tipo ng tao na kaya mong kumuha ng mga taong gagawa para sa'yo, mas maganda yun. Mas maganda yun kung gano'n ang gagawin mo. Pero sa sitwasyon ko kasi, ilan lang yung kaya kong upahan na tao para gumawa ng mga ibang bagay. Hindi ko sila pwedeng bayaran para sila gumawa halos lahat. Tsaka bilhin yung buong oras nila, buong panahon nila para lang matulungan ako sa tindahan. So, sabi ko parang 70% siguro ng effort talagang sa akin, which is yun talaga dapat kung magsisimula ka ng negosyo. Ganun naman talaga dapat. So, yun lang. Gusto ko lang naman i-share din yun. Tsaka may naging thoughts lang din ako kanina habang inaayos ko yung tindahan, habang kinakabit ko yung ilaw, nililinis ko yung sahig, nilalagay yung floor mat. Sabi ko, talaga bang ako yung dahilan kung bakit hindi ko pa nabubuksan yung tindahan? Trabaho lang ba? Meron pa kaya ibang dahilan? Baby? Hindi naman eh. Kasi yung partner ko masipag. Sa akin, parang 20% lang ng effort ko yung naiaambag ko. Pagdating sa bata, talagang 80% hands-on talaga yung partner ko, which is napaka-balance. Napaka-swerte ko sa kanya na siya yung naging partner ko una sa lahat. Tapos, ganun siya mag-alaga ng bata. Kumbaga, hindi niya ako hinahanapan ng mga bagay na hindi ko maibibigay. Na alam niya mismo na hindi ko kaya ibigay. O kaya ko man, pero mas pinipili niya na siya na lang kasi kaya niya naman. So, hindi ko na palalawakin pa yun. Kasi baka humaba ng sobra yung video. Iiklian ko lang naman sana dito. Tapos, kasi gusto ko lang din mag-share ng thoughts na baka makatulong o magbigay ng insights na baka makatulong sa mga taong katulad ko na aspiring, nagsisimula sa pagtatayo ng negosyo. Baka may mga insights ako maibibigay na hindi lang basta sa pagtatayo ng negosyo, kundi baka makatulong na rin sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasi yun naman talaga yung purpose kung bakit nagkaroon ng social media. To share your stories, yung iba para magbigay ng entertainment, di ba? Kaya pala, nasa pagkakataon to, hindi ko pa rin nabubuksan yung store. At sa mga nakarang araw, maliban sa nagkasakit ako, napupuyat din, hindi ako makapagbigay ng panahon talaga. Kasi inaayos din yung kalsada eh. So, ano yung ibig ko sabihin? Kumbaga, hindi lang ako yung nagdidesisyon kung kailan pupuksan yung tindahan na to. May iba pa. Pag-uusapan natin yung salitang pananampalataya or faith. Kasi, alam to ng mga taong kilala talaga ako. Maka-Diyos ako. Hindi ako yung tipong bonjing-bonjing and whatsoever, walang pakialam. Hindi. Naniniwala kasi ako na may Diyos talaga.
naniniwala rin ako na sa pagkakataong to, siya yung namimili ng petsa para sa akin. Yun yung masasabi ko para buksan yung store or kung kailan ko buksan yung tindahan na sinisimulan ko. Itong tindahan na to, hindi ko naman masisimulan to kung hindi dahil sa tulong ng Diyos eh. Kasi, at the first place, kung capital ang pag-uusapan, hirap din ako. Hindi kaya trabaho lang. Kasi, wala na mga may generational wealth kung tawagin. Diba? So, may mga pagkakataon na akala mo minalas ka, pero may nakatagong oportunidad pala doon. Kalooban ng Diyos to. Kalooban ng Diyos na magkaanak ako, biyaya niya yon. Kalooban ng Diyos na magtayo ako ng tindahan, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Kalooban ng Diyos kung kailan ko bubuksan ang tindahan, hindi lang dahil sa gusto kong hindi pa buksan. Bakit ko nasabi yun? Kalooban ng Diyos. Kasi kung makikita nyo kanina, binubungkal yung lupa sa kabila. Kasunod nun, sa harapan na ng tindahan. As in, paglabas mo, o kumbaga, yung aakapakan mo, paglabas mo ng tindahan, yun yung bubungkalin. Kumbaga, hindi ako tatayo para ipakita kasi sayang yung setup, just masakit yung likod ko guys, masakit yung likod ko, ngayon lang ako umupo talaga. Kasi kanina, hindi ako tayo, punta doon, bili dito, para sa kakailanganin, ganyan. Kabit dito, kabit doon. Diba? Anyway, yun. Kasi kung tinayo ko yung tindahan, binuksan ko na, kumbaga, tapos ginagawa pa rin yung kalsada, maalikabok, maabala yung mga customer na bibili. Lalo na mga kakain, maalikabok. Diba? Kawawa. So, sumasampalataya talaga ako. Naniniwala ako. Masyadong malalim yung salitang pananampalataya sa panahon natin. Alam ko yun. So, I believe or naniniwala ako na kalooban ng Diyos to. Kung bakit hindi ko pa nabubuksan. Kasi, hindi lang ako ang nag-iisip para sa kapakanan ng mga customers. Gusto rin ng Diyos na mapabuti yung mga magiging customer ng tindahan na to. Diba? And, ganun talaga. Kailangan mong maniwala, manalig. Ang sa akin lang naman, alam nyo, yung tindahan na to, syempre, gusto kong kumita. Gusto kong maraming bumili. Gusto kong makilala, syempre. Kaya nga ako gumagawa ng vlog. Kaya nga ako gumagawa ng page ng tindahan na to. Kaya ako nga pinopost to. Kaya ako nga sinishare sa mga other pages or groups yung mga ginagawa kong vlogs dito. Kasi para makilala. Gusto kong makilala. But at the end of the day, gusto ko pa rin itiwala ni Diyos lahat. Diba? Gusto ko pa rin itiwala sa Kanya kung ano man yung magiging resulta. Kasi, for me, maging successful man to or mag-fail, I can look back for something kapag bedridden na ako or pag tumanda na ako tapos hindi na ako makakatayo sa higaan ko. Diba? Maisip mo na lang na nung kabataan ko, sinubukan ko magnegosyo, magtayo ng siyomayan. Ganito yung nangyari. Ganito yung naging kwento. Ganito yung naranasan ko. Ganito ako nag-umpisa. Ito ginawa ko. Diba? So guys, alam ko naman lahat tayo may kanya-kanyang battles or may kanya-kanyang laban sa buhay. Unang-una sa lahat, laban lang, syempre. Pangalawa, may gusto ka simulan, pero natatakot ka dahil sa isipan ng ibang tao sa'yo o hindi naman kaya kung mag-fail pa,
paano kung ganito, ganyan, kung marami kang what if simulan mo na lang or gawin mo na lang. At sa pagsisimula mo, habang naglalakbay ka sa ginagawa mong kung ano man yan, kung ano may matutunan mo sa daan, hindi tanggapin. Tanggapin, tapos tuloy lang. Yun. Ang mahalaga doon, pag tumanda ka, nakahiga ka na sa higaan mo, may mga alalahanin ka, may mga nagawa ka na matutuwa ka. Nag-fail man yan, naging successful man yan. Pag naging successful, awa ng Diyos, pag binigay niya yung tagumpay, sobrang laking biyaya, bonus na lang yung halos. Totoo lang. Actually, bonus. Hindi halos. Kasi, ano naman talaga eh. Siya naman talaga may hawak sa lahat. Kung pagkakalob niya. And, well, marami akong gustong gawin na para sa ating daan. So, may lang muna sa ngayon. Yung cup na to, pansamantala, ito muna. Meron tayong paparating na cup. Jasa Siomai Cup. So, papakilala ko yun soon, introduce ko yun. Tapos, syempre, mamimigay ako para sa mga unang customers na bibili ng ganitong pieces, si ganitong halaga. May libreng sombrero. O, malay natin. Pagkaroon ng t-shirt, naging apparel na, no? Imbis na siomai, just as apparel na. Anyway, guys, yun lang yung gusto ko i-share. Sana may napulot kayo. Sana may naambag ako. And nakapag-motivate. What if mag-motivational speaker na lang ako, you know? Yun lang.